Hi guys! Welcome back to my channel. So today gagawa tayo ng sariling extension gamit ang basic tools na meron tayo sa bahay. So reminder lang, safety first, to make sure na naka-unplug lahat ng outlet. Kung di kayo confident ay pwede kayong humingi ng tulong sa kakilala nyo na marunong sa electrical. So tara! Alright, so ito yung mga kailangan natin. Unang-una, itong wire. Anyway, ilagay ko rin yung link dyan sa description para i-click nyo. Yan, so flat cord, no? Dalawa na 1.25 mm, no? Yan, so yan yung information. Tapos, of course, depende kung gaano kahaba yung need nyo. Depende sa pangailangan nyo, no? Pangalawa, itong 4 gang na outlet, no? So, ilagay ko rin dyan yung link. Isang store lang naman ito lahat binilang ko para, of course, makatipid tayo sa shipping fee, no? May voucher pa. Ayan. So, next is itong mismong plug, no? Ito ay omni din. And then, pwede siyang ma-fold, no? Para kung mga masikip na area, saksakan nyo ay pwede siyang i-fold. Hindi siya nakaganyan, no? So, optional. Alright. So, next, kailangan natin sa itong gunting. Ito ay pang cut ng wire mamaya. Okay, and then screw para paghigpit at pagtanggal ng screw dyan, screwdriver. Okay, next is this tester. So ito ay optional lang naman kasi pwede naman kayo mag test, pwede kayo magsaksak ng electric fan para malaman nyo na working yung outlet. Okay, so tara, proceed din tayo paano gawin. And so step number 1, of course, sukatin natin gaano yung need natin ng wire. Sa case ko, kailangan ko ng 2 meters. So, sukatin ko mga 2 meters. Ganyan. Isa para to doon sa saksakan ng piano. Dalawa. Yan. So, mga 2 meters na to. So, i-cut na natin dito. Okay. Yan. Gamitin ang gunting para putulin ang wire. So, kung mayroon kayong pliers, pwede din naman gamitin ang pliers. Next ay hiwain natin to, no? Gamit ang gunting. Meron naman yung dyan, gunting. Ito. Sa gitna. Okay. Lati lang. Then hilahin nyo na siya ganyan. Siguro mga ganyan lang kahaba. 1 inch. Yan. Kasi para yan dito sa outfit natin. So, next is mag-cut tayo mga ilang centimeter ba yan? Tamang ma-fold siya doon sa mismong extension dito mamaya. So, sa case ko, tayo sa kabila. Kasi nagawa ko na to. Ito, ganito siya after, no? So, demo ko lang paano gawin. So, tansayin nyo lang siya. Ganyan. Make sure lang na huwag nyo masyadong diinan yung gunting, no? Kasi maputol yan. Ang kailangan lang natin ay ma-remove yung white. Yan, kung na siya, ganun. Tapos, make sure na pagsamasamahin nyo lahat ng mga strand para make sure na walang sobra, no? Para safe, hindi mag-iwas short circuit. Yan. Pero kung mayroon kayong wire stripper, pwede nyo gamitin. Ito ay basic tools lang para may magamit. Magawa kayo. Meron akong wire stripper na sa nasakyan, hindi ko nakuha. So yan, so ganyan na siya, no? After that, so ready na yung wire natin, ay buksan na natin to gamit ang screwdriver. Okay, alright. Tapos, buksan natin. Yan. So, ito yung laman niya, no? I-zoom in ko lang. Yan. So, ito yung mayroon sa itong clip. So, kailangan tanggalin nyo rin to. Same sizes lang naman yung yun. So, ito yung clip niya. So, yan na siya. So, ang gawin natin, once na na-ready na to,
iluwagan nyo rin to. Itong screw. Of course, gamit pa rin natin yung screwdriver. Tapos, i-fold nyo siya ganyan. Pwede na naman to i-remove lahat. May iba kasi, yan. Para sure na kaipit siya. Magnet ba ito? Ay, magnet. Okay. Ipit nyo siyang ganyan. Yan. Shoot na siya, no? Yan. So, make sure na nakaklip siya. At saka make sure na walang himulmul na mga or walang mga hibla dyan na kalat-kalat. Tapos, ipit nyo na siya dito. Ito yun sa kabila. Pwede nyo yung ganyan. Para, yan. Ganyan na siya, no? Ipit na siya. Yan. Ganyan na siya ganyan. Pwede siya sa side. O pwede rin doon sa kabila. Higpit natin. Make sure na higpit, no? Higpit talaga siya. Yan. Right. So, sorry. Yan. Higpit na siya. Pwede siyang i-daan dito pa ganyan. Kasi, adjustable naman to. Yan. Tapos yan sa kabila para papunta siya dito. Pwede rin sa side na to. Depende sa inyo. Sa case ko, inipit ko siya dito para safe talaga kasi may ipit pa dyan, mayroon pa dito. Kahit anong hila, hindi matanggal. So next naman itong kabila. So yan, mayroon siyang tira-tira. Ipit din dito. Tanggalin natin din. Pwede naman gamitin yung kamay nyo. Wala pa naman itong kuryente. Ayan. Fold yung ganyan. Shoot natin ito. Dapat papunta dito para pag higpit ng screw ay ano siya. Hindi siya counter. Clockwise. Ayan. Yung fold. No? Ayan. Sorry. Out to focus siya. Ayan. Ganyan na siya. Ipit na. Same din sa kabila kanina. Dito. Higpit natin. Make sure na mahigpit. Yan. Once mahigpit na, same sa ginawa natin kanina sa kabila. No? Yan. Ipit din dito. Yan. Para sure na ano siya, matibay sa hila. Dami liko-liko. Yan. So again, yung mga kung may tira-tira, pwede naman putulin. No? Basta make sure na itong dalawa hindi magkadikit. Kasi mag-short circuit yan pag magkadikit ito. May hibla dyan na tira. Yan. Alright. So once na secure na yan, ito na ilagay na natin dito. Itong ipit. So regarding pa dito guys sa clip, kasi notice meron siyang parang... Yan, ito yung lock niya. Sorry. Yan. So itong part na to, kung malaki yung wire nyo, yan ang gamitin dito. Baliktarin nyo siya pag ano. Sorry. Yan. Para may alawan. Ipit na yung wire. Kung maliit ng wire, pwede yung ganyan. Para dito siya mag-ipit sa kabila ito. Tama lang yun para maipit yung wire. Okay. Sa kabila. Right. So, yan. Ayan siya. Okay. So, ito actually, meron pa siyang option dito na kung gusto nyo mag-isa pang saksakan, dito nyo dyan yung isang wire, no? May ganyan. So, ito naman, yung mga screw na to dito, yan siya. Ay para kung gusto nyo i-drill, i-dikit. Kung gusto nyo ilagay sa wall, sa case ko, mamaya ilagay natin yun sa may TV, sa frame. Sa side. Okay, so yan. After that, close yun na. Actually lang na nahigpitan lahat. Higpit siya. Yan. Secure na yan. Balik na natin itong cover. Yan. Suppose ilagay na natin yung screw niya dito.
So ito na yung mismong outlet natin. Ngayon naman punta tayo sa kabilang dulo. Ito na yung kabilang dulo. Ang kailangan natin is ito, no? So dito naman natin siya ilagay sa mismong plug. So same. Tanggalin natin to. Yan. Tapos ito siya. Kasi may ito kailangan itong mag-haircut. So ito yung style niya, no? Meron siyang dito mo sa i-shoot yung wire. Ito meron din siyang clip. Pang higpit ng wire. Tanggalin natin. So safe na safe ito na outlet. Iwas buhol. Okay. Yan. Line lock. So tuluwagan natin. Dito kasi natin i-shoot yung mismong wire mamaya. So make sure lang na meron naman siyang stopper, no? Pag na agad na siya, hindi na siya magtuloy. Hindi mo rin siya matanggal. Yan. Hanggang ganyan lang siya. Tama lang na ma-shoot mo dun yung wire. Yan. So ang gawin natin, since medyo maliit tong wire natin, no? Kung ganyan lang siya maluwag, pwede siyang i-fold. Dalawa. Yan, tupiin. Pag natupi na, shoot na doon. Yan, shoot lang sa butas. Opya. Sabayin natin. Yan. Same principle, make sure na walang himul-mul na yung mga isa ayaw. Yan, so pag na-shoot na siya, shoot na talaga doon. So natin i-lock. Higpit lang, same, no? Kaya mahigpit talaga siya. Kabila din. Yan, na siya. Shoot natin siya dito sa butas siya. Yung mga himul-mul yan. Push natin maigi. Ayusin natin. Yan. Make sure na walang strand na maligaw. Yan. Push. Yun. Yan. Okay na siya. So once na higpit na, i-fold natin ganyan. Same doon sa kabila kanina. Yan. Tapos, ibalik itong lock. Para sure na hindi siya makawala. Ito nung hila. Up. Wala din. Sorry, napilipat pala ito. Yan, tawagan natin konti. Dapat hindi siya lipit. Yan. Alright. So, yan na siya guys. No? So, balik na natin tong cover. Okay. Yan. Yan again, bago nyo i-cover, make sure na wala ring mga himul-mula na tira na ano dyan para sure na hindi mag-short circuit. Yan. Alright. Higpitan natin to. Make sure na mahigpit yan. I-testing na natin siya ngayon. Alright. So, at this time, i-testing na natin. No? So, isaksak natin to. Dulo niya dito. Sa outlet. Ayan. Tapos, ang kabilang dulo, i-tester natin. Of course, ito yung gamit kong tester, no? So, make sure na nakalagay siya. Again, optional to. Pwede naman magsaksak kayo ng electric pan kung testing nyo kung gumagana. Sa case ko, ay gamitan ko na tester. So, ito ay analog. Pwede kong ilagay sa 220. Nakasaksak na to. So, testing natin kung ilang zoom natin. So, ito kabilang terminal dito sa kabila.
Yun. So, pumalo siya ng 250. So, okay na siya. 250. Pwede lagay sa 1,000. So, ibig sabihin, okay na itong outlet natin. Lagay din sa 1,000. Yan, papalo dapat siya sa 1,000 is 10 ang gamitin natin. So, dito. 220 volts. So, dapat somewhere here. Tama. So, working yung ating outlet na. So, yun lang guys. God bless. Ganyan lang kasimple, no? Ang sana ay meron kayo natutunan. At huwag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel kung bago ka pa lang sa ating channel. Ito yung TV rack ko pala guys, no? So yan. Dito ko ilagay yung extension. Side dito sa baba. Yan. Dito ko siya idikit. Yan. Hindi natin siya idikit para hindi mahilay. No? Yan. So, gawin na natin. Make sure yung bago nyo ito gawin ay naka-unplug sa kabilang dulo, no? Baka makuryente din. Yun, so gawin nyo, tanggalin nyo itong ngayon nakadago dito na screw, no? Yan, tanggalin natin ito. Yan, medyo ito na siya. Tapos dalawa naman to. Yan, tingnan itong isa. Yan. So dito nyo sa E. Pwede sa nyo kung gusto nyo pahaba o pa ganyan. Pag-case ko ganyan. Pa ganyan lang para maganda tingnan. Ito banda. Yan. Gilid mo. Meron din ditong butas ito. Yung purpose nito, yun, may butas sa ganyan ilagay, kabilaan na, ilagay sa kabila. Kung meron pa kayo bang extras, pwede nyo ilagay dyan. Nakaabang nyo siya. Ito ang dalawa lang need natin. Ito isa. Isa din. Ito sa kabila. So yun. So guys, lagay na natin ito, no? So saksak na natin. Ito yung sa TV dito. Yan, yung kagandahan ito, pwede sa flat, pwede din sa bilog, kasi meron ako isa dito yung sa speaker kung bilog. So hindi mo na kailangan adapter, no? Saksak mo dyan, yun, success. So meron pang dalawa na bilago. Alright. Tapos din. So, yan na siya. Now, i-testing natin kung gumagana na, no? Ang outlet natin. Saksak natin itong ilaw. 1, 2, 3. Hop. 1. Yun. So, working na siya guys. Yun. So, okay na yung outlet natin. Alright. Lagay na dito dyan.